po'y umawit ng isang awit, magbibigay sa ating pastor, at awitin natin sa maiksing awit. I see the word made flesh again. Hallelujah. Hallelujah. I see the word made flesh again. In these our days, God and man forever to stay. What a glorious revelation, just to know and understand that Christ has come down and united with man. Minsan pa. I see the word, hallelujah, made flesh again. In these our days, God and man forever to stay. What a glorious revelation, just to know and understand that Christ has come down and united with man. Glory to God. Amen. Amen. Manatili tayo nakatayo. Basahin natin ating mga scripture dito sa Genesis 15. Okay, verse 4. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be their heir. And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. And he said unto him, I am the Lord that brought thee out of Ur of the Chaldees, to give thee this land to inherit it. And he said, Lord God, whereby shall I know that I shall inherit it? And he took unto him all this, and divided them in the midst, and laid each piece one against another. And when the fowls came down upon the carcasses, Abraham drove them away. And when the sun going down, and a deep sleep fell upon Abram, and lo, an horror of great darkness fell upon him. And he said unto Abraham, Now know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. And also that nation whom they shall serve will judge, and afterward shall they come out with great substance. Thou shalt go thy fathers in peace, and thou shalt be buried in a good old age. But in the fourth generation they shall come hither again. Okay. They shall come hither again, for the iniquity of the Amorite is not yet full. And it come to pass that when the sun went down and it was dark, behold, a smoking furnace and a burning lamp that passed between those pieces. And in the same day the Lord made a covenant with Abraham, saying, Unto thy seed have I given this land, and from the river of Egypt unto the great river, the Euphrates. Okay, at hanggang doon na lang, tayo po ay mag-pray. Let's bow our heads. Mapagpalang Diyos, marami po salamat sa mga salitang ito na aming binasa. Muli, mihingi kami at sumasamo sa iyo sa iyong patnubay at gabay, na kami muli mong katagpuin at abutin sa gabing ito, sa aming fellowship na to. Ikaw ang mangusap at gumamit sa iyong alipin. Ikaw ang magpuno sa lahat ng kakulangan at pangangailangan ng iyong mga bride. Salamat, Lord. Purihin ka. We give you back all the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na. Magandang gabi po sa lahat ng mga bride of Christ. Kung may visitors man, welcome po lahat.
At I think puro tayo lahat dito ay datihan. Kaya nais kong pag-usapan natin itong paksa na the dovetailing. The dovetailing of every word. Okay? We believe na ang salita ng Diyos ay tinatawag na hindi bubunggo sa isa't isa. Diba? Sapagkat sabi ng Biblia, ang bawat hula ng kasulatang ito ay in-inspired ng Diyos. Diba? Inspired by the Spirit of God. Maging ang mga propeta nang ito isulat, sila ay kinasiyan ng Espiritu habang sinusulat ang salita. At hindi ito magkakasalungat. Diba? At ang bawat salita ay may harmony at merong tinatawag na pagkakasundo-sundo. Amen? Bagamat iba't ibang panahon, iba't ibang dispensasyon ito sinulat. Amen? Nalalaman natin na ang bawat salita ng Diyos na yan ay nagkakalakip-lakip. Diba? Sapagkat ang author ay ang Diyos. Diba? Christ is the author and finisher of our faith. Kaya obligado yung author na ipaliwanag yung bawat salita niya. Diba? Obligado ang author na hindi magkasalu-salungat ang kanyang mga sinabi. Amen. Kaya sa ating paksa ay nais kong tunghayan natin yung tinatawag na word na the dovetailing of every word. Kinuha natin ang teksto ni Abraham nang ang Diyos nakipagtipan sa kanya. Okay, at isummarize natin ng konti itong pakikipagtipan ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa kanya, bilangin mo mga bituin, kung iyong mabilang, amen, ay magiging ganyan karami ang iyong binhi. At naniwala si Abraham at ibinilang itong katuwiran. Ibinilang ito ng Panginoon na katuwiran. Kaya makita natin dito sa kanyang pakikipagtipan sa Panginoon, inutusan siya ni Lord na kumuha siya ng tinatawag na isang guya na 3 taon at isang kambing na 3 taon at isang ram na 3 taon at isang turtle dove at isang young pigeon. And he took him all this and divided them in the midst, and laid each piece once against another. But the birds divided he not. Yung sacrifice ay kanyang hinati. Okay? Sa dalawang hati. And when the fowls came down upon the carcasses, Abraham drove them away. Pansinin niyo po dito sa mga tinatawag na mga teksto na to, ito ay tipan ng Diyos kay Abraham at si Abraham ay father of faith. Tayo rin naman na nagsisisunod sa pananampalataya ni Abraham ay kalakip sa tipan na ito na ipinakipagtipan ng Diyos sa kanya. So, alam natin na yung tinatawag na sacrifice dito ay isang red heifer, isang guya, okay, at isang kambing, isang turtle dove o pigeon. At dinivide ito, diba, sa dalawa. At yung fowls of the air came down upon the carcass, Abraham drove them away. Ang verse 11, okay, ay ito ay isang tinatawag na pagpapatunay na sa pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham, merong pagtataboy at pagpapalayas na mga espiritu. Yung fowls of the air ay nagrepresent ng espiritu. Amen. Na kung sa ay gustong dumapo, di ba? Gustong, humapo at kainin ang sacrifice. Pero kinas out. Kaya sa mensaheng ito may casting out. Di ba? Meron tinatawag na tipan ng Diyos sa atin na ipapatong natin ang ating mga kamay sa mga may sakit. Mark 16, sila'y gagaling. Diba? May pakikipagtipan ng Diyos sa atin na makapagpalayas ng mga demonyo. Diba? Sapagkat iyon ay nire-represent ng fowls na kung saan ay bumaba.
at tinaboy ni Abraham. So yung may tipan, kagaya ni Abraham sa ating panahon, binigyan tayo ng Diyos ng authority na i-cast out ang lahat ng unclean spirit. I-cast out ang lahat ng sickness. I-cast out ang lahat ng demon spirit. Amen, yung verse 11. Yun tinatawag na verse 10. Paliwanag ko lang sandali itong scripture. Itong verse 10, and he took unto him all this, and divided them in the midst, and laid each piece one against another, but the birds divided he not. Pansinin po natin yung sacrifice, dinivide. Yung isa naiwan sa kanya, yung isa naiwan sa atin. Di ba? Siya, yung isang sakripisyo, yung kalahati, naiwan sa kanya. Sa Calvary, sa dimension, sa kanya. Dinala niya sa kaluwalhatian. Yung isang sakripisyo ay iniwan sa atin. So, hati, mga kapatid. So, sa kanyang pagbabalik ay kanyang idadabtail yung sakripisyo na bahagi na nasa kanya at yung bahagi na nasa atin. Idadabtail ng Panginoon yon sa kanyang pagparito kung ito'y parehas. Amen? So, iyon po ang ipinapahiwatig ng mga sakripisyo. Yung tinatawag na sacrifice. Yung turtle dove ay hindi hinati. Diba? At alam nyo ang nangyari doon sa turtle dove? But the bird divided he not. Natin. And when the fowls came down, and the carcass, Abraham drove them away. And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abraham, and lo, an horror of great darkness fell upon him. Ganon din ang ginawa niya doon sa sacrifice pala na dove. Diba? Yung part, yung couple na dove. Yung isa ay pinatay, yung isa pinakawalan. Diba? Yung isa ay pinakawalan. So, pansinin natin, ang Panginoon ay tinatawag na nag-sacrifice sa Calvary. Can you say amen? Merong shedding of blood. Amen. At yung buhay niya ay ibinigay dito sa atin. Yun nire-represent ng dove. So mamaya natin ipaliwanag ito lahat bilang introduction lang sa ating scripture. And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram. And lo, an horror of great darkness fell upon him. Ang verse 12, lahat ng seed of Abraham ay dadaan doon sa great and horror of great darkness. Every royal seed of Abraham, every bride, every Christian, dadaan talaga sila doon sa great darkness. Horror of great darkness. Okay? At ininterpret, and he said unto Abraham, now of a surety, that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. Sa literal na binhi, di ba? Ano pong nangyari? Nag-serve ang Israel, amen, sa tinatawag na mga strange land. Sa mga stranger. Nag-serve sila 400 years. So, hindi yon ang perfect will ng Diyos para sa children of Israel. Ang perfect will ng Diyos, sila ay makabalik sa kanilang homeland. Diba? Pero ayon sa vision, talagang dadaan ang seed of Abraham doon sa tinatawag na great darkness or strange land. So, literally speaking, nangyari yan sa children of Israel, sila talaga nag-suffer, diba? At sila ay nabihag ng iba't ibang nasyon. Pero sa atin, bilang spiritual seed of Abraham, tayo rin ay tinatawag na nag-serve ng pasimula, hindi sa Diyos, kundi sa Diyos ng sanlibutan ito. Diba? Sa Ephesians 2:2, before tayo ay alienated from God, diba? We serve the God of this world. Sino yung God of this world? Diba? Ang kaaway. Nung tayo hindi pa nakakakilala sa Panginoon, nag-serve tayo, mga kapatid, sa lust of the flesh. Nag-serve tayo sa tinatawag na things of the world. At yung pinaglingkuran natin ay God of this evil world. Amen? Kaya yung great horror, yung tinatawag na great, sinasabi rito, yung vision ni Abraham,
and horror of a great darkness fell upon him. So ito yung ating first nature. Nakuha nyo? Ang ating first nature ay hindi perfect. Stranger lang tayo dyan sa ating first nature. Tinawag yan ng message na old nature. Tinawag yan na old soul. Sa ating unang pagkatao, sa ating unang kapanganakan, na inherit natin ang tinatawag na sin. Kaya sabi sa Bible, for all have sinned and come short to the glory of God. Walang nakaabot kahit isa. Sapagat sa ating first birth, anong na-inherit natin? Yung sin. Kaya sabi sa Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Dahil tayo ay tinatawag na pinanganak sa pamamagitan ng tree of knowledge of good and evil. At ang produkto ng tree of knowledge of good and evil ay unbelief. Diba? Kaya sa vision ni Abraham, ito ay an horror of a great darkness fell upon him. Nakita ni Abraham, diba, na ang binhi niya ay magkocross. Diba? Magkocross over siya sa strange land. Ang tipo ng strange land, ito ang ating lumang pagkatao. Bago tayo maborn again, tayo muna ay nabuhay sa ating lumang pagkatao. Pero hindi habang panahon ganon. Diba? May another vision na dumating. Diba? Tingnan natin yung sumunod na vision. And it came to pass that when the sun went down and it was dark, behold, a smoking furnace, a burning lamp that passed between those pieces or sacrifice. In the same day, the Lord made a covenant with Abraham, saying, unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates. So makita natin yung tinatawag na smoking furnace ay type ng Holy Spirit. Diba? Yun ay nag-represent, yung burning lamp ay pillars of fire that pass between those pieces. So makita po natin ang pakikipagtipan ni Abraham, ng Diyos kay Abraham, sa kabila na sila ay nag-crossover sa isang tinatawag na horror of great darkness, yun ang ating nagre-represent ng ating old soul. Diba? Paglampas natin doon, meron namang pangako na, behold, a smoking furnace, a burning lamp that passed between those pieces. Yun na ang biyaya ng Panginoon. Yun na ang covenant ng Holy Spirit. Diba? Na dadaan doon sa pieces ng sacrifice. Diba? And it came to pass that when the sun went down, ito na, and it was dark, kaya ang pangako ng baptism ng Holy Spirit ay sa evening time. Parehas din dito, and when the sun went down, evening time, it was dark, madilim ang panahon, Zechariah chapter 14, behold, a smoking furnace and a burning lamp that passed between those pieces. Ay, in the evening time, it shall be light. Sa hating gabi, magkakaroon ng burning lamp. Can you say amen? Kaya sabi sa Zechariah, I think 14 verse 8 yata, kung di ako nagkamali. Diba? In the evening time, it shall be light. Diba? Sa hating gabi ay magkakaroon ng liwanag. Diba? At ang liwanag na yon, ang tinatawag na pillars of fire. Yun ang tipan ng Diyos para sa bride in these last days. Amen. Kaya sabing ganon, the token, sabing ganon, never exists until the evening time. Ang token ay ang Holy Ghost. Ang token ay ang very life ni Jesus Christ na ibibigay sa huling panahon. Yun yung tinatawag na triumphal coming ng kanyang baptism. Kaya may pangako na ipadadala yon between those sacrifice. Now, sa ating tema. Okay. The dovetailing of the word sa ating tema. Tumakbo ang ages. At sa ages, nagkaroon ng tinatawag na blackout, nagkaroon ng apostasy. Apostasy ay isang ganap na pagkalihis, di ba, ng mga tao sa salita sa kanilang kapanahunan. Naganap yan during the dark ages, naganap ang isang dakilang pagkalihis. Sapagat ang truth ay natabunan. Pinagpapapatay ang mga apostles. Diba? Pinagsusunog ang mga Bibles.
tutusok sa stick ang mga saints. Pinagpupugutan ng ulo ang mga genuine believer at that time. Kaya ang truth, mga kapatid, ay natabunan. Nagkaroon ng apostasy. Kaya sa diagram, merong apostasy. Pero ang Diyos ay may pangako, meron siyang hula na kung saan ibabalik niya muli ang tinatawag na kapunuan ng salita. Amen? Ang mga hindi mailapat na katuruan ay ilalapat niya. Di ba? Ang mga hindi mailapat na mga theologian na turo ay ilalapat ng ating Panginoon in these last days. Magpapadala siya ng ministry na kung saan dovetailing ministry. Di ba? Yung loose ends, idudugtong, ibubuhol. Yun po ay mahirap. Kung wala sa iyo ang full word, hindi mo maiduduktong ang magkabilang dulo. Di ba? Ang hirap pagduktongin ang magkabilang dulo. Kukunin mo yung dulo, ibubuhol mo. Yan ang ministry sa uling kapanahunan. Di ba? Ang mga katanungan ay bibigyan ng kasagutan. Hallelujah. Sabi dito sa ating quote, all right, they kill the sacrifice. They stand right in between this sacrifice. Raise their hands to God and take a vow. If they break this covenant, let their body be like this dead body laying there. Then they take this and tear it apart. Pinunit yung hinati sa dalawa ang sacrifice. One takes one piece and one takes the other piece. Now there's not a way in the word of ever dovetailing that back together again. It has to be the same thing when we come together. I'm packing my part of it. He's packing his. Ito po ang nangyari, mga kapatid, sa ating kapanahunan. Nagkanya-kanya silang kuha ng scripture. Diba? Magbukas ka ng radyo, magbukas ka ng TV, the same scripture, iba't iba interpretation. Yun John 1:1 lang. Diba? Pag ang humawak niyan ay yung INC. Yung word doon ay panukala lang. Panukala. Isip lang. Di ba? Pag ang humawak naman doon sa word ay denomination, sasabihin niya, yung word ay just a part of the word, part of God. Di ba? Same scripture, pero nagkaroon ng napakaraming interpretation. Can you say amen? Kailan lang, nagbukas ako ng TV ng umaga, may nakita ako nagpapaliwanag. Pinaliliwanag niya yung tinatawag na ministry, yung tinatawag na John 1:1. Pinaliliwanag niya ang tema ng pre-existence. The pre-existence of Christ. Ganda ng title, di ba? Sabi niya, Christ was pre-exist before manger. Bago siya mapunta sa tinatawag na sabsaban, ipanganak, nag-pre-exist na siya. Sabi ko, sige nga, pakinggan ko nga mabuti to para mahatulan. Kasi hindi mo mahatulan ng isang turo kung hindi mo pakikinggan. Sabi niya, marami ang naniniwala na yun tinatawag na word. Ayun na rin ang Ama. Pero sabi dito, yung word ay may pasimula. Diba? At ang kanyang pasimula ay doon sa tinatawag na walang hanggan. Maya-maya sa kanyang pagpapaliwanag, lumilitaw na siya ay Tunes. Tunes siya. Nag-pre-exist ang anak. Nag-pre-exist din ang Ama. So meron dalawang pre-existence ng God. Pero sabi ng Isaiah 57 verse 15, thus saith the high and lofty one, that inhabited eternity, His name, singular, is holy. I dwell in the light, sabi sa 1 Timothy chapter 5, which no man can approach unto. Thus saith the high and lofty one. Isa lang pala yung nagpi-pre-exist sa pasimula. Pero ang katangian niya, nag-iisa siya, pero marami siyang attributes.
Kaya tinawag siyang Elohim, capital, one God, pero maraming attributes. Yung Elohim, mga kapatid, sa tinatawag na pagan, small letter, Elohim ay plurality of gods. Marami. Pero yung Elohim, pagdating sa Hebrew capital, one God with many attributes. Nag-iisa siyang Diyos, pero marami siyang titles. Kaya yun tinatawag na Scripture ay hindi na i-dovetail. Di ba? Kung wala yung ministry na yon ng dovetailing. Maglalaban-laban. Ang John 1:1 na nag-pre-exist, ang kanyang breaking, yung pre-existence, ang John 1:1 ay tinatawag na eternal. Parang everlasting ang kanyang paniniwala. Pero nakita natin, ayon sa tunay na turo, first, it was God. Nag-condescend ang God in the form of the Word. Ang God ay nag-incarnate sa Word. Diba? Yung Spirit na God ay nagdwell sa Logos. Sapagkat ang Logos ay ang image of the invisible God. Kaya sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hindi pwedeng dalawa ang God. There is only one God. Yung nag-incarnate na Father na God ay nasa Word. Kaya yung Word ay tinawag na God. Sapagkat merong incarnate God doon sa Logos. At yung Logos ang image of the invisible God. Hindi siya panukala, hindi siya isip. Siya'y isang anyo. Siya'y isang katawan. Diba? Siya'y isang manifestasyon ng Diyos na hindi nakikita. Yung invisible God na Spirit, nag-form siya ng form ng Logos. Kaya ang beginning ng God ay ang Logos. Kaya nga sabi, Christ is the beginning of the creation of God. He is the firstborn of every creature. Sino ang firstborn of every creature? Yung Logos. Yung image mismo. Alangan naman, langin muna ng Diyos ang anghel bago Logos. Ang Logos ang panganay sa lahat ng mga nilikha. Meron niyang isang grupo, yan, taga Pangasinan. Ang Logos ay isip. So, pastor, kung ang Logos ay isip lang, ang ibig mong sabihin, mas panganay ang mga anghel. Dahil hindi lang sila isip, sila ay nag-materialize sa creation, at ang Logos ay inisip lang. Oo nga, ganun nga. So, hindi siya panganay. Naging panganay lang siya sa pag-iisip. Parang hindi yata accurate. Di ba? Tapos yung mga membro nalungkot. Nalungkot sila doon sa tayo ng pastor nila. Pag sinabing panganay sa mga nilikha, ibig sabihin may visible creation. May physical creation ang Diyos. At ang physical creation ng Diyos ay ang Logos. At ang Logos ay image of the invisible God. Diba? Hindi lang isip. Hindi lang panukala. Diba? Kasi hindi siya lilitaw na panganay. Pag siya'y panukala lang. Naunawaan niyo, mga kapatid? Kaya yung word na dovetailing ay napakahalaga. There's not a way in the world of ever dovetailing that back together. Again, it has to be the same thing when he came together. I'm packing my part of it. He is packing this. Now, what did God do? He was going to tell him what he was going to do. How he was going to do it. Through a sacrifice. How he was going to make him a father of nations, and yet haven't given that name yet. But he was going to make him a father of nations. And he killed the sacrifice, speaking to him in this. Now what did Abraham see? The first thing after he killed the sacrifice, he kept the birds of it until the sun went down. When the sun went down, what happened? A deep sleep fell upon Abraham. Is that right? A deep sleep upon Abraham, that's what? Death to every human being. All Abraham's seed. Kaya death to our old soul,
death to our old life, di ba? And new birth para sa ating new life. Kaya makita natin, yon ang dinanas ng lahat ng seed. Dumanas sila ng death sa kanilang first nature. You've got to believe it because you can't make the word contradict itself. It's got to run perfect, just like them blocks and things. It's got to run perfect, one dovetailing with the other. And you lap them over, see? You can't do it. So Christ is perfect. So His words, perfect. Kaya mapansin natin, mga kapatid, ang bawat salita ng Diyos ay magdadovetail. Hindi po naglalaban ng scriptures versus scriptures. Hindi pwedeng, kagaya ng topic ko nung Sunday, sabi ni James, faith without work is dead. Sabi naman ni Paul, by grace you are saved, not of your own selves. It is the gift of God. Sabi ni James, faith without work is dead. Sabi ni Paul, by grace you are saved, not of works. Diba? That man shall boast. So mga kapatid, pag ang hahawak ng magkaibang scripture si James at saka si Paul, let's say hinawakan ng Unitarian, yun tinatawag na James 2:17. Hinawakan naman ng Baptist ang Ephesians 2:8. Anong nakikita niyo senaryo? Ano nakikita niyong picture? Away ito. Diba? Debate yan at napakalaking kaguluhan yan. Mula simula hanggang dulo, hindi magkakatapusan yan. Bakit naman, Pastor? Naranasan ko yan before eh. Diba? Tumayo ako sa pananaw, faith without work is dead. Kasi kami by works, by sacrifice. Sabi naman ng Baptist, by grace you are saved, not of works. Hindi, faith without work is dead. Dinadala ko siya sa katuruan na by works. Dinadala naman niya ako sa katuruan na by grace. Sa aming parehong statement, pinalilitaw namin na ang Biblia, mga kapatid, ay walang harmony. Nakuha nyo, mga kapatid? Before na makita ko tong message natin, di ba? Before na makonvert ako dito sa message na to, gusto ko i-water baptize. Dahil part yon ang tinatawag na salvation sa amin noon. Yun ang thinking namin noon. Kaya, faith without work is dead. Banat yung Baptist. By grace you are saved, not of works. Pagdating sa message na to, sabi ni Barbanam, kayo lang ang nag-aaway. Pero ang scripture hindi nag-aaway. Sinabi ni James, faith without work is dead dahil tao ang tumitingin. Kailangan meron kang maipakita na proof sa tao. Sa Diyos, hindi kailangan. Ang Ephesians 2:8 naman, Diyos ang tumitingin. By grace you are saved, not of your own selves. It is not of works. It is the gift of God. Diyos naman doon ang tumitingin. Kaya pag sa Diyos ang tumitingin, biyaya tayo na ligtas. It is not he that willeth. It is not he that runneth. It is God that showeth mercy. Can you say amen? Kaya kung hindi ka pakitaan ng habag ng Diyos, ang mga gawa mo ay walang kabuluhan. Kaya ang James 2:17, si James at saka si Paul hindi nag-aaway. Ang nag-aaway ay ang mga ministry na walang dovetailing ministry. Scriptures versus scriptures. Pero sabing ganon, ang bawat kasulatan ay nagkakalakip-lakip at hindi nag-aaway. So may ministry in these last days, mga kapatid, na ang mga turo at ang mga mensahe hindi magkakontradict. Diba sabi, you can't make the word contradict itself. It's got to run perfect. Just like them blocks and things, see? It's got to run perfect. One dovetailing with the other. And you lap them over. See? You can't do it. So Christ is perfect. So His words, perfect. Can you say amen? Hallelujah. Now, He is a high priest to make intercession upon our confession. We confess of anything that He did for us.
He is there before the Father to make it right. Okay, tuloy natin. Look, if Jonah in the belly of the whale, with his hands and feet tied, with all the seaweeds around his neck, the vomit of the whale may be 40 fathoms deep, in the water on a stormy sea, running from God, could turn over in that whale's belly, and look at all the symptoms he had around him, and know his condition, and still said, they were lying vanities. Once more will I look towards your holy temple, and God kept him alive for 3 days and nights in that whale's belly. Do you believe that to be the truth? The Bible per se says it. And Jesus said, it was so. Pero ano sabi ng mga scientists? Hindi talaga totoo yung Bible. Kasi, ang lalamunan ng whale ay hindi nga kakasya ang isang soccer ball na ipasok mo sa kanyang bibig. E papaano si Jonah nagkasya doon? Pinag-aralan ng scientist Mineasure nila, ang liit lang talaga Kaya imposible si Jonah doon magkasya, sabi ng scientist. So pinamamalian ng scientist ay yung harmony ng Bible. Sabi ng Message, you are wrong, friend. God made a special piece. Hindi sinabing whale, a special piece. Can you say amen? Pag sinabing special piece, meron yung compartment sa loob ng tiyan niya na pwedeng matulog si Jonah at magpahinga ng 3 days and 3 nights. Hindi sinabing whale, kundi a special piece. Pag binalikan nyo ang Bible nyo, gano'n ang mababasa nyo. Kaya, sinupalpal yung scientist na nagpapawalang bisa sa Biblia. Dahil ang Bible ay inspired. Hindi sinabing whale. God made a special piece. Creative, diba? Piece for a purpose. Kakaibang klaseng isda yun. Can you say amen? Hallelujah. Kaya ang Biblia ay inspired. Another, sa 6th seal, but when you see Scripture dovetailing with Scripture, making it a constant continuity, kapag nakita mo ang Scripture, pinagduduktong sa Scripture, making it a constant continuity where they come together, the Scriptures where this one lives up here, this other one over here comes and dovetails in and draws the whole picture out like putting a crossword puzzle together, like you find the piece that fits in. There's nothing else can fit it. Then you're getting the picture fixed. And there's only one can do that. That's the Lamb. And so we're looking to Him. Diba? Kung ang manifestation ng St. Luke 17:30 ay nandito na sa earth, siya ang magsasagawa nun. Ibabalik niya sa atin yung dovetailing ng ministry. Dovetailing ministry. Yung scriptures, pagduduktong-duktongin. Hindi maglalaban-laban. Naunawaan niyo, mga kapatid? Sabi ng isang group, we baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Matthew 28:19. Sabi ng isang group, hindi, Acts 2:38, in the name of the Lord Jesus Christ. Can Scriptures contradict itself? Sabi ng isang denomination, hindi, mas tama si Kristo. Dahil yung Acts 2:38, mga apostol lang ang nagsulat. Tama ba yung katwiran na yon? Diba? Ginawa mong si Kristo, nagsulat ng sarili niyang salita na iba sa sinulat ng mga apostoles. Hindi. Let every man's word be a liar. Diba? But God be truth. Yung Acts 2:38 ay fulfillment ng Matthew 28:19. Amen? Yung sinabing, go ye therefore, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, hindi pa nila nagawa dahil sila nasa tuktok ng bundok. At sa time na yon, araw ng Sabat, sila ay nanatili sa upper room.
Hindi nila na isagawa yung Matthew 28:19. Nag-intay pa sila ng 10 days sa upper room at pagkatapos ng Pentecost, saka sila bumaba at isinakatuparan yung tinatawag na utos. Baptizing them in the name. Hindi sinabing baptizing them in the names. There is only one name ang nire-required sa Matthew 28:19. Ang name ng Father, ang name ng Son, ang name ng Holy Ghost is only one true name. Sabi ni Jesus, I am sent in my Father's name. Tama? Diba? Ako'y sinugo sa pangalan ng aking Ama. I will send you the Comforter in my name. So, isa lang name. Diba? Isaiah 9:6, His name is Wonderful, Counselor, Mighty God, Prince of Peace, Everlasting Father. Sino naman yung Everlasting Father na yon? Iisang name lang yon. Yung Yahweh, yung Jehovah, they are all titles. Rose of Sharon, First and the Last, Lilies of the Valley, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, titles lahat yan. Pero pagdating sa name, there is only one name. So, hindi nagko-contradict ang Matthew 28:19. Diba? Kailangan lang ang Lamb of God, ang Holy Ghost, para ma-reconcile ang dalawang scriptures. Kaya, nang magbaptize si Peter, they baptize in the name of the Lord Jesus Christ. At ang Holy Ghost ay bumaba. Vindication. Na ang kanilang isinagawa ay tama. Diba? Kaya, the name Lord Jesus Christ is a complete name. Name above all names. All authority in heaven and in earth ay nandoon sa pangalan na yon. Diba? When you baptize in the name of the Lord Jesus Christ, it is automatically the name of the Father, the name of the Son, and the name of the Holy Ghost. Kompleto yun, mga kapatid. When you baptize in the name of the Lord Jesus Christ. Kompleto. At walang pagdududa. Meron tayong proof na ang early apostles at ang early Christians, they baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of their sins. The Catholic Church, di ba? On 2nd century, they baptized sa titles, Father, Son, Holy Ghost. Inadmit nila, we, the Catholic people, changed the baptismal formula from the name of the Lord Jesus Christ to the titles, Father, Son, Holy Ghost. Sinabi nila yan sa Catholic Encyclopedia at Britannica Encyclopedia. Inamin nila na sila ang nagbago. Can you say amen? Kaya dito sa ating pinag-uusapan, but when you see Scripture dovetailing with Scriptures, making it a constant continuity where they come together, the Scripture where this one lives up here and this other one here comes and dovetails in and draws the whole picture out. Kaya may ministry ang Son of Man in these last days na yung buong picture, di ba, ni Kristo ay mapag-dovetail lahat. Parang jigsaw puzzle yung scriptures. Di ba? Kailangan maiposisyon mismo ng Holy Spirit ang scriptures to scriptures. Di ba? Word on top of word. On top of word. Kaya, dumami ang religion dahil nagkanya-kanya ng interpretation. The scripture is not a private interpretation. Di ba? Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, mismo ang nagbigay ng interpretation sa scriptures. And before the bride of Christ can ever be taken up, there has to be a ministry. Dovetailing ministry. Ministry just dovetails that exactly. Ang mga scripture na parang naglalaban, nagbubungguan, before the rapture, ay magkakaroon ng ministry na magdadovetails ang scriptures. Amen? I'm so glad to say tonight, and that I know that's the truth. Amen. Dovetailing, confirming the covenant. The word dovetailing means confirming the covenant. Hinati yung sacrifice sa time ni Abraham. Yung kalahati, binigay sa bride. Yung kalahati ay doon sa tinatawag na Savior. Parehong dinaanan ng tinatawag na burning furnace of fire. Kaya ang Calvary, mga kapatid, pansinin mo,
nahati doon ang sacrifice. Diba? Yung corporal body nandoon sa heaven. Pero yung blood, yung spirit, yung water, na kanino? Nasa atin. Diba? Nagkaroon ng shedding of blood. Diba? Na-compose ng body of Christ. Yung bahagi ng sacrifice, nasa atin. Yung bahagi ng sacrifice, nasa dimension. Kaya sa kanyang coming, ipepresent niya yung bahagi ng sacrifice, idadapel ito doon sa atin pag nag-akmang yung testimony kasama ka sa rapture. Sabi, nagdabtail lang nasa iyo doon sa na kay Kristo. Yung China man, nung unang panahon, when the Chinese first started in, they come from the west coast and moving eastward, coming over from the eastern country and moving this way. And they did, and they were people who were not acquainted with our language and our ways. But they were fine laundrymen, and they could not write, no read, no write. The ticket, so you could get your right laundry back. Ang ginawa ng Chinaman, kumuha siya ng kapirasong papel. Pinunit. Diba? Kapag iriripan mo na o i-claim mo na yung tinatawag na laundry, yung mga damit, ipepresent mo yung kalahati ng papel. Itutusok niya sa pako yung kalahati. Pagbalik mo, merong magke-claim ng mga tinatawag na mga damit, ang gagawin ng Chinaman, imamatch niya. Pag hindi nag-match, hindi sa'yo ibibigay yun. Kailangan may kamatch yun, dahil isa lang naman yun eh. Diba? Pagpunit nun, isang piraso lang yun. Kaya hindi siya mapagdududahan talaga ron. Walang kawala yun, dahil no read, no write siya, ang ginagawa niya, pinupunit. O ito sa'yo, Brad, isa. Ikaw balik next week. Ikaw claim product. Dahil ang Chinaman, no read, no write, hanapin sa'yo yung other piece. Kukunin niya yung piece na nasa kanya at idadabtail niya. Pag nagdabtail, okay. O ito, produkto. Ganon lang kasimple, mga kapatid. So may tipo yun. Diba? Ang Diyos din, mga kapatid, dinala niya sa corporal, yung corporal body, dinala niya doon sa dimension. Yung word na si Christ. Pero yung word form na message nandito sa earth. Yun yung ating tinatanggap na mga turo. Kaya pagdating ng kanyang coming, sa ministry ng Luke 17:30 na mahayag ang anak ng tao, idadabtail yun. Pag nag-match yun, okay. One mind kay Christ. One mind tayo kay Christ. Dahil nagdabtail eh. Amen. I'm so glad to say. Di ba? Sabi, the bride of Christ can ever be taken up. There has to be a ministry just dovetails that exactly. Amen. Kaya, yung mga sinabi, mga kapatid, sa Old Testament, sa New Testament, magkakaroon ng harmony. Di ba? Ang bawat turo sa Biblia, mga kapatid, ay magkakalakip-lakip. Kaya sabi rito, but the Chinaman, he got himself, sabi rito, a bunch of little cards with nothing on it at all. So when you come for your laundry, yung sabi ko sa inyo kanina, he will take this card and tear it in a certain way and hand you one piece and keep the other piece. And now it's a little better than what we have now. Because when you come back to claim what was your own, those two pieces must dovetail. You could not impersonate it if you had to. There's no way of doing it. You can make copies of letters, but you can't impersonate the tear. Amen? It's got to fit exactly with the other piece. Therefore, your dirty clothes that you brought in, you could redeem them by this ticket because it matched the ticket that was turned in. Ganon din na nangyari, mga kapatid, sa tinatawag na Book of Redemption. Sa time ni Christ, mga kapatid,
sa time ng tinatawag na crucifixion ni Christ, okay, binayaran niya tayo ng kanyang dugo. Right? Yung precious blood niya, yun ang binayad niya para tayo ma-redeem. Amen? Para tayo ma-redeem. Kinuha niya doon sa kanang kamay ng nakaupo. Di ba? Yung tinatawag na Book of Redemption. Kinuha niya. At yung Book of Redemption na nasa kanang kamay na nakaupo, ano pong nangyari? Kinuha niya, kinalagan niya ang mga selyo. 7 selyo yon, di ba? At ang mga selyo na yon ay ipinangaral sa atin. Right? Kaya yun ay nagmat sa atin. Nagmat sa 7 church ages. Nagmat sa mga kasaysayan. Nagmat sa mga saints ng Ephesian, saints ng Smyrna, Pergamo, sa saints ng tinatawag na ng Thyatira, Sardis, Philadelphia. Nagmatch yung tinatawag na open book. Diba? Kaya nang marinig natin ang kanyang mensahe, tumalima tayo. Dahil sabi sa Bible, my sheep, hear my voice. Pag hindi ka tupa ng Panginoon, hindi ka tatalima. Hindi ka interesado doon sa peace. Diba? Pero pag naramdaman mo, yung hawak na peace na yon, ikaw ang bahagi nun, lalapit ka ron. Amen. Saan naman paraan, lalapit ka ron sapagkat iyon ang kabahagi mo. Amen. Kaya iyon ang ginawa ng Panginoon sa atin. Binuksan niya ang selyo para ang lahat ng mariredeem, makare-recognize ng mensahe ng selyo, hindi ito mai-impersonate. Dahil ang tatanggap lang ng tinatawag na contents ng message ng Book of Redemption ay ang tinubos. Ang hindi tinubos ay hindi tatalima. Diba? Ang serpent seed ay hindi makikinig. Ang mga wicked ay hindi sasama. Pero ang mga bride na merong tinatawag na parehas din ng peace na yon, sasama sila. Parang magnet yon. Diba? Magdadovetail yun. Dahil tayo yung peace na hinahanap ni Lord. Tayo yung bahagi ng peace na yon. For almost 2,000 years, hinanap niya itong peace na ito. At nasumpungan niya sa atin. Can you say amen? Hallelujah. Hindi lahat maniniwala sa serpent seed. Tama? Hindi lahat maniniwala sa turo ng predestination. Hindi lahat maniniwala sa turo ng born again. Hindi lahat maniniwala sa turo ng seed. Only the elect, only the bride will recognize the word for his day. Can you say amen? Kaya kung ikaw ay bride, foreordained ng Diyos, before the foundation of the world, when you hear His voice, hindi mo i-harden ang iyong heart kung hindi ikay susunod. Amen? Glory to God. Hallelujah. Because when you come back to claim what was your own, those 2 pieces must dovetail. You could not impersonate it if you had to. There's no way of doing it. Kasi may pattern. May sinusundan kang padron. Ang makakapag-claim lang nun, may kaparehas na punit. Di ba? Pag lumapit ang Police Virgin, sabihin nila, ito yung peace na hinahanap mo. Sabihin ng Panginoon, wala kang Holy Ghost. Doon ka sa pangangalit ng ipin. Di ba? Ang may Holy Ghost lang ay ang wise virgin, ang bride. Kaya pag pinresent na ng bride, ang dala niya, kung ano meron siya, magdadovetail yon kay Christ. Amen. Oh, glory to God. Kaya kung may mga tao sasabihin nila, hindi ko matanggap ang sinasabi niyan. It's alright. Somebody has to do it. Wala sa kanya yung peace na yon. Diba? Kung may taong magsasabi, ayoko sa church na yan. It's okay. Diba? Somebody has to do it. Hindi siya naka-ordain. Hindi niya naramdaman yung peace na yon ay parehas ng peace na ipine-present dito sa church. Pero kung ikay kaparehas ng peace na yon, magmamalasakit ka sa ministry. O ito pong mga brother, Cavite pa ang bahay. Bakit kayo naririto, brother? Ang layo ng Cavite.
Di ba? O ang sister, ang layo ng New Manila. Yung sister natin, no? New Manila. Yung Fairview, ay ang layo ng Quezon City. Bakit tayo naririto? Sapagkat yung peace na yon nasa atin. Nauuhaw tayo, gusto nating mapuno, gusto nating mapuspos ng bahagi na yon na kay Kristo, ma-connect sa atin. Matanggap natin lahat ng kanyang salita. Amen. Hallelujah. Oh, glory to God. When God by the prophets and under the law condemn us to sin, and the law has no grace, it only tells you, you are a sinner. But when Jesus came in on the scene, He was the fulfillment. He was the fulfillment of everything God had promised. He was the perfect, identical image of the promise. Therefore, all promises of the Old Testament was met in Jesus Christ. It could not be met in Moses. It could not be met in any of the prophets, but it was met in the masterpiece. It matched all that it said it was going to be. Can you say amen? Oh, glory to God. Alam niyo ang masterpiece? Ang masterpiece ay isang obra maestrang ginawa ni Michelangelo. Bago niya ukitin yung picture na yon ni Moses. Si Moses ba yun? Right. Si Moses. Yeah, picture ni Moses na para kay Michelangelo, nakakita siya ng isang vision. Hindi naman niya inabot si Moses. Pero by inspiration, parang, di ba, nakita niya si Moses. Kaya habang buhay sa kanya at sariwa yung inspiration kung anong itsura ni Moses, inukit ng isang sculptor na si Michelangelo. Napakaganda ng kanyang tinatawag na masterpiece. Mistulang buhay sa kanyang paningin. At siya'y bahagyang nabaliw dahil kanyang pinagsasalita ang obra maestra. Kinausap ni Michelangelo, Moses, speak! Moses, speak! Kinakausap niya yung kanyang tinatawag na obra maestra. Hindi naman po magsasalita yun ay isang tinatawag na obra maestra lang. Pinipilit ni Michelangelo na magsalita at hinataw niya sa gawing paa yung obra maestra. Hanggang ngayon, nandun yung hataw. Diba? Maaring ko ang titingin ng mga tao, ano ba namang itong masterpiece? Ang pangit. May tama sa paa. Yung tama na yon. Yun ang makahulugan doon. Yun ang nagbigay buhay doon. Diba? Yun yung tama na yon, yung kahinaan ng obra maestra na yon, yun ang nagpapatotoo na napagkamala ni Michelangelo na yung masterpiece ay buhay. Can you say amen? Kagaya din kay Kristo, yung mga tama sa kanyang tagiliran, yung mga sugat at latay sa kanyang mga kamay, sa kanyang katawan, ang nagpapatotoo, mga kapatid, na ang buhay niya ay nasa church. Ang buhay niya ay nasa iglesia. Yung bahagi ng sakripisyo ay nasa atin. At yung isang bahagi ay nasa kanya. Sa time ng pagsusulit, aakmain yan. Yung binuksang selyo, ipapangaral. Titignan ng Panginoon kung ikaw ay sasampalataya. Titignan ng Panginoon kung ikaw'y maniniwala sa every word. Dahil ang bride of Christ ay naniniwala sa every word. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Can you say amen? Kaya sabi nga, it behoove us, sabi nga nun, to fulfill all His righteousness. Sabi mga kapatid ni John, Panginoon, wag mo po akong bautismuhan. Hindi po ako karapat-dapat. Di ba? Ay, hindi ka po karapat-dapat bautismuhan. Ikaw mismo ang mensahero, paano kita babautismuhan? Sabi ni Christ kay John, hayaan mo na mabautismuhan ako. Sakripisyo ako eh. Kailangan matupad natin ang buong kasulatan. Kaya si John ay tumalima para tuparin ang buong kasulatan. Ganon din tayo in these last days. Pag narinig natin ang mga katotohanan, wala tayong ibang gagawin kundi sumampalataya. Because my sheep hear my voice. Now we find, magko-close na ako, we find this perfect masterpiece
that God had completed. Now we notice that He was all that it was promised to be. He is all the promises, all of the prophecies, everything that God had made a promise of. Thy seed shall bruise the serpent head. Now He could not bruise it with the law. He could not bruise it with the prophets. But He did do it when the woman's seed became the masterpiece. Sino yon? Si Christ. Diba? Kapag yon ay nahayag na. He was the stone that Daniel saw who out of the mountain. He was the one called Smite. He is the one that could bruise the serpent head. His life matched exactly the life of Moses. His life matched David. Let's see if he is the matching piece. Amen. Ating tignan kung siya nga yung tinatawag na matching piece. Can you say amen? Hallelujah. Kaya mapansin po natin si John sa time ng vision doon sa Patmos, umiiyak. Dahil sabi doon sa vision, walang pinahintulutan sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, na makapagbukas at makatingin sa libro ng katubusan. So nangangahulugan si John at ang lahat ng apostoles at lahat ng mga tao sa lupa ay mawawala ng kabuluhan kung ang libro ng katubusan ay hindi mahayag. Mauuwi ang lahat sa kawalan. Diba? Walang makapag-claim ng tinatawag na totoo. Dahil ang Book of Redemption ay nanatili sa kamay ng Diyos at walang makakita at walang makahawak. Kaya umiyak ng matindi si Juan, O Lord, namatay ang aking mga brothers na patay doon sa tinatawag na persecution. Sino po ang makapagbubukas ng libro? Sabi sa tinig, Behold, the Lion of the tribe of Judah is prevailed to open the book. Nag-rejoice si John. Pagtingin niya, mga kapatid, ang nakita niya ay Lamb. Ang Lamb of God na na-crucify, nag-rejoice si John sapagat tama. Tama ang kanyang pagsalampalataya sa Panginoon. Tama kung sino yung pinatay at pinako sa krus na identified niya na yun ang nagbukas ng tinatawag na libro. Naunawaan nyo? Eh, naggalak si Juan. Nag-rejoice siya. Pero pagdating ng mensahe sa ating panahon, sa time ni John, okay, hindi tayo doon na-redeem at the cross. Because our name is written in the Lamb's Book of Life. At ang opening ng Lamb's Book of Life ay dito lang sa huling panahon. Hindi pa tayo pinapanganak doon sa time ng Calvary. He only paid the price. Lahat ng bride na lilitaw at ipapanganak, ito bayad. Binayad niya ang kanyang dugo. Kahit ikaw 2,000 years pa ang makakalipas, hindi ka pa pinapanganak, mga kapatid, bayad ka na. Hindi pa lumilitaw ang lolo mo at lola mo, meron ng down payment sa cross. Kaya pagdating ng iyong kapanahunan ng designated decreed season at pagkarinig mo ng Word of God, you will say amen to every word. Ipapangtuate mo ng amen ang bawat salita niya sapagat na-confirm sa'yo na ikaw yung bahagi niya at yun yung bahagi na matching piece, nag-match sa'yo. Amen. Yun po mga kapatid. Nang binabasa ko ang message, nagre-rejoice ako. Nagpupunta kami ng probinsya ng unang panahon. Ginagalugad namin ang mga libraries para makakolekta ng mga book form. Nangongolekta kami noon. Wala pang computer at that time. Pupunta kami ng Negros, titignan namin yung mga libraries. Oh, akin na lang to, Brad. Ibibigay yun. Book form, mga kapatid. Kinokolekta namin, hinahanap namin, nagsusulat kami sa mga missionary para padalhan nyo kami ng book form. Then pagkuha namin, babasahin namin yun. Talagang mano-mano yun, Brad. Sulat, marka, note. Diba? Kinatas namin talaga ang mensahe sa pagbabasa. Lumabong mga mata namin dyan. Kaya lang, lately, dumating na ang computer. Mapalad na kayo, naka-computerize na. Sa bahay mo lang, pwede mo nang i-type. Makukuha mo na lahat yung mensahe.
1,400 messages na nung unang panahon namin, kailangan naming ikutin, magsulat, magpa-sponsor ng $400 para bigyan ka ng red books. Ganun katindi, mga kapatid, kahirap hanapin ang mensahe. Pero sa panahon na ito, open na po. Through internet. Ma-access mo na yung 1,400 messages na yun, mga kapatid. Hallelujah. Oh, glory to God. I hope naintindihan natin yun. The bride can walk with the Word, which is Christ. It must be in agreement, not the ecclesiastical system, but the Word. You have to agree with the Word, to walk with the Word. Jesus said so. That makes it right. Kaya, purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yan po ang kanyang sinasabi. There she is now. Ang tinutukoy, she is feminine, bride, yung church. There she is now. She's loose. To call all these little loose ends. Oh, well, don't make any difference anyhow. Ang bride daw ngayon, mga kapatid, ay pinakawalan, nakaulagpos sa pamamagitan ng baptism ng Holy Spirit. Because before, sa ages, they are bound under the chain of dogmas and creeds. Can you say amen? Ang Lutheran bride under Luther, meron silang creed ng Lutheranism. Okay? Ang Wesleyan Church, Wesleyan bride, at that time, sila ay nabound ng Wesleyan creeds. Kaya ang ages, ang mga bride sa 7 church ages, they are bound under, di ba, the creeds and dogmas. Kaya nga, yan ay tinawag na denominational ages. Pero pagdating ng last day, 1963, nireveal ang 7 Seals book, ang Book of Redemption, nilose ang bride. Wala nang denomination na pwedeng sasakal sa'yo. Wala nang kredo, mga kapatid, na kung sa'y hahawak sa'yo, ika'y nakahulagpos. Ikaw ay nakalaya sa mga maling turo. Ikaw ay nakalabas sa mga maling doktrina ng tao. Ikaw ay nakawala at nakalaya upang tuparin ang lahat ng salita ng Diyos nang walang pag-aalinlangan. Pero sa ages, lahat sila'y nakatanikala. Akala niyo bang si Martin Luther? Ang grupo niya na tinawag sa panahon na yon, sinabi nila, the just shall live by faith, pero may turo sila, mga kapatid, ng anti-Semitic. Alam mo ba, ang turo ng anti-Semitic ay turo ng mga anti-Christ. Kagaya nila Adolf Hitler, they hate the Jews. Kaya si Luther ay merong hangover ng mga katuruan ng anti-Semitic. Pero by the grace of God, mga kapatid, sila ay tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng word for their day. Ano yun? The just shall live by faith. Dinisregard ng Diyos lahat ng ibang mga turo ni Luther na mali. Hindi siya doon ginadge. I-ginadge si Luther kung ano ang mensahe sa time ni Luther. I-ginadge si Wesley kung ano ang mensahe sa time ni Wesley, sanctification. I-ginadge ang Pentecost sa time ng tinatawag na message ng Pentecost, the restoration of the gifts. Matuwid ang Diyos. Hindi kanya hatulan sa mensaheng hindi napapanahon. Hahatulan kanya sa mensaheng binigay sa iyo na napapanahon. If you reject that message, yun na yun. You are lost. Sa time ni Noah, kung pinagtawanan mo ang bangka, let's say, nabubuhay ka sa time ni Noah, isa ka sa nagtawa, ang bihiro. No? Bangka sa tuktok ng bundok. Marami nagkutya kay Noah. Ano ba si Noah? Gano'n na, sabi ng mga tao. Oh, Prophet Noah, gagawa ka na ng bangka. Ang taas-taas pa. Nilibak nila si Noah. Sabi ni Noah, uulan. 40 days and 40 nights. Yung nanampalataya sa mensahe ni Noah, lumutang. Yung rest, nalunod at namatay. Can you say amen? Yung hindi naniwala sa mensahe ni Moses na law ay namatay at nabuwal sa ilang. Can you say amen? Dahil mga may message sa bawat kapanahunan.
May message sa time nila Luther, Wesley, Pentecost. Kung may message sa mga time nila, may message ngayon sa huling kapanahunan na dapat nating paniwalaan. Anong message yan, Pastor? Yung fullness ng buong mensahe. Fullness of all the word. Kaya nga, para maibalik ang fullness of all the word, kailangan may ministry ng dovetailing. Na ang bawat mensahe ay kinakailangan pagkalakip-lakipin at hindi siya mag-away-away. Diba? The message, it runs into continuity. Hindi mo pwedeng putulin ang chain. Ang chain, mga kapatid, connected. Diba? Connected together. Hindi mo pwedeng alisin ang isang bahagi. Mapuputol ang buong plan of God. Pag naniwala ka sa predestination, mauunawaan mo ang seed of God. Na before the foundation of the world, ikaw ay seed niya na. Ikaw ay bahagi niya na. Pag nakita mo ang turo ng predestination sa pagtatalaga at foreknowledge, makikita mo rin yung tinatawag na reprobation ng mga wicked, ng mga serpent seed. Nakita nyo? Connected together ang mensahe. Wala kang itatapon. Amen. Kaya ang mensahe in these last days is dovetailing. Dovetailing ministry. Lahat ng scriptures ay kanyang patototohanan. Sabi niya, saliksikin ninyo ang buong katotohanan sapagkat yan ang nagpapatotoo sa akin. Isa pang scripture. Amen. Sabing ganon. Matthew 5. Sabing ganon. Pakikot nga natin, Matthew 5. Yan tinatawag na isa mang kudlit sa kasulatan. Di ba ay kailangan nating paniwalaan. 5:39, I think. Matthew 5. Aking closing. Diba? Tingnan natin. Mapalad ang sabi, tumutupad sa bawat kasulatang ito. Diba? 39 ba yun? Tingnan natin sandali. Dito tayo magko-close. Okay. Hindi ito. Okay, paano yung pagkakasabi doon sa word na yon? Ang sino mang tinatawag mag-alis, di ba? Ng isa sa kaliit-liitang utos na ito ay 5:19. Tama, 5:19. Ay ituturing, di ba, na pinakamababa sa kaharian ng langit. Okay. Yan. Whosoever therefore shall break one of these least commandments. Kaya kailangan may dovetailing ministry. Kahit least na commandment, shall teach men so, at ituro ang ganun sa tao, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Kaya yung ministry ng dovetailing ay great in the kingdom of heaven. Di ba? Kasi wala kang pinepuera. Wala kang inaalis at binabawas ni kudlit, kundi ang lahat ng ito, mga kapatid, ay iyong sinasampalatayahan. Oh, glory to God. At basa na lang tayo, isang quote na lang, at siguro dito tayo magtatapos sa isang quote na to. Okay? Anong sabing ganon? Now, sabi nito, notice, there she is loose. Ang bride ay pinakawalan, 1963. To call all these little loose ends. Oh well, don't make any difference anyhow. Ang bride in these last days ay may ministry. It is a great ministry. A humble ministry, but it is a great ministry. Ang ministry ng bride, mga kapatid, Ephesians 4:11, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ.
He will send you apostles, prophets, teachers, evangelists, pastors. Amen. Ang ministry ng bride. At another, Revelation 10, 8 to 11, ang bride in these last days ay manghuhulang muli. We must prophesy again. The same word, amen, na kung saan ay pinreach ni Jesus Christ, ay atin ding muling ipipreach. We must prophesy again. Ito ang gagawin ng bride upang lahat ng loose ends ay maduktong. Lahat ng mga tinatawag na gap ay madovetail. Amen? Hallelujah. Kaya tinawag na great ministry. Aalisin ang in-between. Aalisin ang mga pagitan. Kasi pag may pagitan, pag may at, may doubt. Tama? Diba? Pag may at, pag may pagitan, may space, may reservation, may doubt. Kaya aalisin lahat ng tinatawag na doubt. Aalisin lahat ng mga reservation at pagitan at pupunuin ng Diyos ang lahat ng ating kakulangan. Iduduktong ang lahat ng hindi maiduktong. Amen? Kaya sa ating Q&A, open po yun. Pag may mga question po tayo, lahat na po doon ay sasagutin. Amen? Kung meron din kayong pagkakataon na mahiram nyo, yung mga books, meron din tayong COD or Conduct Order Doctrine na pwede nyo ring mabasa. So, God bless you all. I hope naunawaan natin ang mensahe, dovetailing ministry in these last days. Ito ay great ministry, mga kapatid. Sapagat aalisin ang pag-aalinlangan at doubt ng tao. Aalisin ang kagulumihanan. Sabi nga sa Bible, let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. Amen? In my Father's house, there are many mansions. Kaya sa ministry na ito, in these last days, mga kapatid, aalisin niya ang lahat ng ating kagulumihanan. Ipapadala niya ang comforter. Ano ang gagawin ng comforter? The comforter will guide us into all truth. Diba? Kapag inaakay ka ng Espiritu sa buong katotohanan, hindi ba ikaw ay nako-comfort? Hindi ba ikaw ay nagkakaroon ng refreshing? Diba? Meron kang spiritual refreshment na nagaganap. Nagkakaroon ka ng kaliwanagan sa bawat mensahe. Yun ang gagawin ng Holy Ghost. He will send you the comforter. Amen? Hallelujah. Kaya God bless you all. I hope naunawaan niyo ito, itong ating pinag-uusapan. Kaya lahat po ng ating mga katanungan ay alisin niya ito at bibigyan niya lahat ng kasagutan. God bless you all. Tayo po'y mananalangin. Kung may mga prayer request po tayo, pwede po tayong